Po, magbigay nga tayo ng komento ukol dito sa mga political na nangyayari dito sa ating bansa ngayon. Siyempre, talagang alam natin na may awayan ang mga Marcoses at saka Duterte. During election, o ano, magkasamang mga yan. In fact, ang tawag dyan ay unity. Bagamat sinasabi ng iba na unitives. Sa totoo lang, hindi ko rin ibinoto yung dalawang yan, ano. Kasi yan nga, I remember yung martial law era. Pagkatapos I remember yung mga EJK killings at saka iba pang mga for me ay hindi magagandang nangyari during Duterte administration. Okay. Kaya maliwanag yan na may away yung dalawang political camp na yan. Okay. Ngunit, ganun pa man, bagamat hindi natin ibinoto, bilang Pilipino, sinuportahan natin yung dalawang yan after election. Dahil sila yung i-declare ng Commission ng Election na nanalo. So bilang Pilipino, we have to support them. We have to accept the verdict. Bagamat marami yung mga issue, but for the sake of the country, kalimutan mo na yung mga issue. Hopefully, these two officials, the president as well as the vice president, will do something good for the country. So nung una, maganda naman yung teamwork nila, but then yan, time comes, yun nga, nag-awa yung yung dalawang yan, ano. Okay. Ngayon, ito yung nakikita nating issue, ano. Gusto ng Vice President na maging presidente. Kaya nga nagkaroon yung mga Maisog Rally, EDSA Rally na sinasabi na sasalakayin daw ang Malacanang pagkatapos i-depose ang presidente. Okay. May panawagan pa noon ang former president na sa mga military at police na yung allegiance nila sa government ay dapat alisin na, no? Dahil ang president daw ay bangag. Okay. But in fairness naman, ang pagkakaalam ko sa term na bangag ay yung, di ba, yung hindi makakaisip ng tama dahil lulong sa droga, under the influence of alcohol, etc., etc. Sa palagay ko, hindi naman ganon ang nakikita ko. Kasi sa mga international convention, sa international forum o meeting, nakikita naman natin ang president na okay naman yung pagsasalita. In fact, I remember itong si Duterte noon, former President Duterte, nung nasa Russia siya, pagkatapos nag-deliver siya ng speech, nakikinig si Putin. Parang sininyas ni Putin na itigil na yung speech dahil siguro na hindi, parang sa palagay niya siguro hindi na nakakatulong, ano. Kaya yun ang nakikita ko with regard sa bangag. Okay. Ngayon, ikon nga natin yung issue ng mga Duterte na gusto nilang gawin, ano, na talagang nakita natin during their administration. So unang-una, ang Duterte administration is for China. Okay.
sa nakikita ko naman kung okay naman yung makipagkaibigan ano. Ngunit, dapat natin, tutulan 'yan. Why? Kasi ang, China ay kinukuha ang ating, teritoryo. So, remember yung West Philippine Sea, yung ah, Philippine o yung West Philippine Sea na may bahagi tayo diyan, ay part ng ating, history, part ng international law. Okay, kasi mayroon yung Hague Convention. Kaya, yes, kinakaibigan tayo, ngunit kinukuha nilang, ang ating teritoryo. So, hindi naman puwede na gano'n. As a Pilipino, ah, patulan natin. Okay? We do not want that someday, we will just wake up na ang mga Chinese ay nandiyan na sa mainland territory natin, hindi lang diyan sa dagat. And that is very possible, ano? Kasi dumadami nga ang mga Chinese dito. Kaya pag magkipagkaibigan ka, wag mo naman na kuwan yung kanilang teritoryo. Okay? Ngayon, kung titignan natin, wala namang ginawa ang Duterte administration with that, regards. Mayroon pa nga instruction ang president noon na ang mga Philippine Navy at saka iba pang, maritime agencies natin ay huwag mag-patrol diyan. So, ang ibig sabihin ng huwag mag-patrol, ang ibig sabihin, so pinapabayaan nila na lang nila yung, body of water na yan. Okay? Yung sinasabi ni Senator Padilla, bakit noon hindi tayo hinaharas? Ito, Senator Padilla, may mga harassment doon, kaya lang hindi ni-bring out sa media because that is the instruction of the, that is the policy of the Philippine government. Pagkatapos, siyempre, walang kwan dahil nga pinabayaan na yung mga Chinese. Pagkatapos, pinapabayaan silang nandito. In return, at times, ina-allow din tayo na pumupunta dyan, ano? Okay, so, but then, kung tignan mo yung situation, bali, ang mga Chinese ang naghahari. Okay? But this time, lumalaban ang Pilipinas. Kaya, pabor ako dyan sa kay PBBM. Okay, hindi ko man siya ibinoto, but yung policy with regards sa China, pabor ako doon. At siya nga, being president, I support him, ano? Okay. Yan ang policy ng mga yung mga tayong mga Pilipino, let us wake up na talagang ganun ang situation noong Duterte administration. Ibinigay na yung body of dagat na yan. Walang magagawa ang pagkakaibigan para pabayaan nila yan, ano? Halimbawa, kaibigan nga ni si ex-President Duterte, ang mga Chinese, walang magagawa yung kanyang friendship para hindi nila kanyan, kunin. Nangyari na. Okay? Basahin natin yung yung i-analyze natin what happens during that time. Okay? Pagkatapos, yun nga, gusto ng Duterte administration, Chinese. Itong isa naman, US, between the two, sabihin natin na
hindi naman talaga kuwan yan, ano, sabihin na natin na pareho natin silang walang pagmamahal sa bayan o sa Pilipinas. Sabihin na natin, that is just my assumption. Okay, kasi Amerikano, Chinese, ang kanilang primary interest ay yung interest ng United States at China, no? Okay. But tignan natin ito, hindi naman sinasakop ng US yung Pilipinas, yung West Philippines hindi naman sinasakop niya. Ang gusto lang naman ng United States, freedom of navigation. So yun lang naman ang gusto ng United States. Ngunit ang China ay talagang direct, gusto niyang sakupin ng ating dagat as a whole dahil nga yung fishery resources o whatever mineral resources at saka iba pang mga bagay, ano. Okay. Then yan, during Duterte administration, medyo isipin natin yung EJK, yung extrajudicial killings, more than 30,000. Okay, more than. Ngayon, approve ako diyan kung talagang nalinis ang Pilipinas. So, ganon talaga, no? May willpower ang government, linisin ang Pilipinas from drugs. But then, nandyan pa rin, ano? Kung nalinis sana, talagang wala na. Pero, nandyan pa rin. Para bang nagpalit lang ng mga ang mga boss nila dyan, ano? Yung mga operators ng drugs. Okay? Kaya, useless din ang nangyari. Pagkatapos isipin natin, yung mga namatay na mga bata, na namatay na mga tao na talagang ayon sa testimony, ayon sa ulat, ng talagang nakakilala do sa mga tao, they are not connected with drugs. Okay, so ikuha na lang natin. Pagkatapos ano pa, itong Pogo, Philippine Offshore Gaming ano yan, operators, okay? So, alam naman natin na ang Pogo sa nakikita ko ay isang ano, activities o isang pangyayari dito sa Pilipinas na nagamit ng PLA o People's Liberation Army ng China. Dahil ayon sa ulat, marami dyan yung mga spy, mga military ng mga Chinese. Pinag-aralan yung bansa para in case of war. So, mayroon silang ready information. Alam nila kung ano ang titirahin. At saka, iba pa. Okay. So, pagkatapos, financial handling. Tingnan din natin how they handle the money, ano, na ayon sa mga ibang investigation. Maybe, hindi naman 100% tama, but marami din na katotohanan. Grabe din yung graft ang corruption. Yung Parmalee scam, yung pag-uutang para and so on and so forth. Okay, so grabe. Kaya between China and United States, pabor na ako dyan sa United States dahil nga for that reason. Kung ganun man, halimbawa, sa kopya ng mga Amerikano ang Pilipinas, sa palagay ko, kakaunti ang mag-recess. Why? Dahil nga
karamihan natin mga Pilipino, gusto natin makapunta ng Amerika. Ah, ayaw natin na mapunta ng China, but gusto natin makapunta ng Amerika para magtrabaho. Kung mayroon man gustong pumunta ng China, siguro they just want to go there for a visit. But sa mga karamihan Pilipino, gusto nilang pumunta sa Amerika to work. Kaya yun ang nakikita natin, ano. So I believe dapat enough is enough for the Dutertes. Na sila, itigil na yung whatever na panggugulo. Yan ang nakikita ko, panggugulo. Dinidipinsan ko ang si PBBM bilang Pilipino. Bagamat hindi ko ibinuto yan. Okay? So, ganun lang yan. So muli, thank you. Sana i-like at saka subscribe naman sa ating YouTube channel. Okay, sana tulungan ninyo akong ma-share ito para at least ma-enlighten ang ma-share natin yung ideas natin sa maraming Pilipino. Maraming salamat.